Kasabay ng pagdami ng mga pasaherong pauwi sa kanilang mga probinsya, ang paghihigpit din ng seguridad sa Araneta Bus Terminal. Mula sa Cubao, Quezon City, may live report si Lala Roque. Lala. Igan, tuwing sasapit ang undas ay talagang abala ang mga pulis, maging MMDA at ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB. Kasama nga natin ngayong umaga si Ian Buenafem, ang Senior Transportation Development Officer ng LTFRB para inspeksyonin ang mga kalagayan ng bus bago pa man bumiyahe. Isa na dito ay yung kanilang pisikal na itsura nitong bus. Sir Ian, ano mga kailangan nating tingnan para malaman natin na pasado po sa standards ang mga bus na babiyahe? Unang-una, tinitignan natin yung markings ng bus. Kailangan siguruhin muna natin na kumpleto yung markings niya, yung PUV markings. Yung motor, chassis, yung case number, yung plate number sa gilid, dapat malinaw. Yung kanyang windshield po, kailangan walang crack. Kahit na konting crack lang po yan, di na ho natin inaalaw na pumasada. Yung wipers, kailangan lahat functional. Yung mga headlights niya, gano'n din po, at saka yung mga tail lights. Yung gulong naman po? Yes. Sa ganito po kasama namin ng pag-inspection with LTO, unang-una chinecheck po yung bolts and nuts ng gulong. So isa lang po ang kulang dyan, hindi na ho yan i-allow na pumasada. Dapat hindi kalbo? Yes, lalo-lalo na pagka obviously yung wire, tires niya is worn out na. Automatic po yun, ina-advise namin sila na ipababayin muna ng pasahero at magparating ng panibagong pass para i-transfer. Ito naman Sir Ian, dito naman ho sa loob, ano man yung mga talagang kailangang sundin ho ng mga bus bago sila bumiyahe at inyo talagang i-check? Unang-una po, chinecheck namin yung mga markings dito. Kailangan kumpleto po yung kanilang international symbol, yan, yung PWD markings niya. At saka yung fire extinguisher po. Kailangan sinisiguro namin na available po parati yan. Then, pinakamahalaga po itong first front seats, itong 5 seats na to, ay kumpleto po at workable yung mga seat belts. Especially po kasi itong front seats na to ay nakalaan po para sa special passengers. Pati ho sa likod? Yes. Yung seat belt po doon? Opo, ganun na rin po kasi kailangan yung pinakalikod na seatbelt ay workable din po. Yes. Siyempre kailangan din yung linis nung kailangan malinis, lalo't lalo aircon po to. So bawal po na untidy ang loob. Chine-check nyo rin ho yung mga pinapalabas dahil meron tayo dati na mga kaso na hindi ho kaaya-aya yung mga pinapalabas sa bus. Yes, kasama po yan sa terms and conditions ng franchise nila. Bawal po sila magpalabas ng any obscene materials. Kapag hindi ho nasunod itong mga ito, may penalty po ang bus at papayagan nyo bang bumiyahe? Yes, pagka yung safety na po ng pasahero ang mako-compromise, outright po yan, i-issuean namin ng IRS, yung inspection report and summons namin, then hindi na ho namin sila papayagan na bumiyahe. Kapag medyo light lang po naman, abisuhan mo namin sila, sasabihan namin sila na i-comply, pero gayon pa man, i-issuean pa rin mo namin sila ng IRS para i-comply po yung mga kakulangan nila sa mga basis nila. Maraming salamat po Sir Ian Buenafem. Ngayon po sa kanilang paglilibot, meron ng isa ho? Dalawa na ho ang meron silang nabigyan ng ticket, pero ito na may mga minor pa lamang ho at papayagan naman bumiyahe. Kaya paalala ho sa ating mga bus companies na sumunod na ho sa panuntunan para hindi na rin maantala ang inyong biyahe. Sa ngayon po, dito update tayo sa Araneta Center Bus Terminal ay maalwan pa ho ang sitwasyon at magiging biyahe nating mga kababayan dahil maluwag pa ang mga bus sa mga oras na ito. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Lala Roque.